Ang Pilipinas ay puno ng iba't ibang kultura at kasaysayan mula sa mga bansang sumakop sa atin. Makikita natin sa iba't ibang lugar ang mga makasaysayang bayani na lumaban para sa kapayapaan at kalayaan ng ating bansa. Dahil sa makasaysayan ng mga ito, marami ang mga turista ang dumadayo dito. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, nalalaman natin ang makasaysayang bansa sa pamamagitan ng pagtuturo ng Araling Panlipunan o AP. Ito ang tulay na nag-uugnay sa atin at sa nakaraan at naglalagay ng mga batayan para sa ating kinabukasan. Ngunit, kagaya ng ibang asignatura, ang Araling Panlipunan ay may hamon ding ito kinaharap. Ang negative na naririnig ko pagdating sa asignaturang Araling Panlipunan ay boring, nakakatamad, Nakakaantok. Tama kaya ang kami ng mga pahayag sa asignaturang ito? Nakapanayam ng aming grupo si Ginoong Mark Steven Joseph Santesera, isa sa mga guro sa College of Arts and Sciences. Siya ay nakagraduate sa kursong Social Studies na ngayon ay nagtuturo ng mga asignatura katulad ng babasahin hinggil sa kasaysayan ng Pilipinas, buhay at mga akda sa Rizal at Gender and Society dito sa Cavite State University, Indang, Cavite. Amin itong nakausap patungkol sa edukasyon ng Araling Panlipunan sa Pilipinas at kung ano ang mga hamon at pagbabago nito. bilang estudyante rin dati ng Araling Panlipunan, wala pa sa awakening ko, na gusto ko talaga mag-social studies during my secondary, nung dati ay observation ko rin na boring yung social studies kasi nga, hindi yun dahil sa topic rin. Maybe yung topic mabigat, pero kasi depende yun sa strategy mo kung paano mo ituturo sa bata. Yung iba nakaupo lang, they are very book-based, no? Kung, yung, actually, may mga ibang Araling Panlipunan teachers na nag-mislead, no, na maling information na ibigay sa amin. So, yung sa development na to is, sa idea ko, no, based sa term, ito idea develop, hindi lamang din sa mga estudyante, kundi para sa mga guro, na i-enhance ang kanilang teaching strategy, teaching performance sa history. Kasi, ang pagtuturo ay hindi lang naman dapat skill ng guro at skill ng bata. Kumbaga, parang hindi lang siya one way. Kumbaga ito ay tulungan. Hindi magkaroon ng teaching learning process kung walang teacher. Hindi mangyayari yan kung wala yung bata. So it is a teamwork. Kung si sir or ma'am ay G sa pagtuturo ng kasaysayan, dapat yung bata makuha mo rin yung bata. It is a two-way process ng development. Dapat mabigyan ng iba't ibang strategy si sir or si ma'am sa pagtuturo ng kasaysayan, no? Foremost is yung pinaka-basic, no? Dapat kailangan nila ma-locate kung ano ba ang tamang impormasyon at hindi. Kasi doon yun doon mag-isimula lahat. Kung ma-mislead mo ba yung bata o ilulugar mo yung bata sa tamang impormasyon, no? Dapat mag-isimula yun sa mga guro. Dapat, for example, sa mga pinopost nila, no? Dapat i-check nila kung tama ba kung misleading ba yung article, kung misleading ba yung ganong information na kinuha nila, na sinashare nila, kung nag-reflect kasi yan sa katauhan ng isang guro. And at the same time, next thing, after din sa foundation, ay yung iba't ibang strategies. For example, hindi lang puro lecture, may mga fishbowl activities tayo, the jigsaw, diba? The collaborative, meron tayong lecture, kasi iba ang discussion sa lecture. Alam mo kasi ang lecture, kumbaga medyo passive siya kumpara kay discussion. Sa discussion, medyo teacher-centered, pero may mga tayo, kumbaga may mga stops tayo, kasi may mga processing questions tayo. No, kumbaga maganda siya, for example, si discussion, maganda siyang gamitin kapag yung bata ay foreign sa subject. Pero gusto mo pa rin silang ma-engage. Na hindi ka lang nagtuturo, pero yung idea magaling sa bata na more on questioning ka, Socratic method, question, yung bata, siya yung gagawa ng information hanggang mabuo yung information through sinasabi ng mga bata. For example, kapag mali sinasabi ng bata, i-rephrase mo yung question. Diba? Hanggang makuha nila yun. Foundation, yung characteristic ng teacher, dapat maalam siya sa informasyon, alam niya kung paano kumuha ng tama at mabuting informasyon, no, na kumbaga hindi lang siya one way truth. Kumbaga parang binibigyan niya yung iba't ibang facets ng truth. Kumbaga you are finding the wisdom, no, kasi maraming katotohanan. And next thing is the strategy ng teacher, and last is yung bata. So dapat maalam tayo sa mga icebreakers,
no? Maalam tayo sa mga introductory activities para makuha natin yung excitement at yung, kumbaga, yung attention ng bata. Kasi doon magsisimula yan eh. Di ba? For example, ginando kang bata, o di magapao tayo, magapa-ice breaker tayo, pa-exercise tayo, o parang fun activities, no? Para may energy sila sa ating next part ng ating lecture or discussion. Tama ka ba, Sir Epimero? Okay. So, unahin na natin yung inyong trailer. Sa postura at sa linaw ng boses ay hindi maikakaila ang husay at galing nito sa pagtuturo na halos lahat ng mag-aaral niya ay nakikinig sa kanya. Kung ma-observe niyo yung CG ng Araling Panlipunan as compared sa ibang subjects, sobrang siya, siksik. Alam mo yun, ang daming codes kaya sa Araling Panlipunan, ang daming mga codes. Ikumpara mo sa English, Filipino, na though hindi ko siya na-degrade kung sinasabi ko lang, siksik sobra yung AP. So, alam mo yun, kaya na yung information overloading yung bata eh. Tapos, given the fact na 3 times a week lang ang turo ng Araling Panlipunan as compared to other subjects, abang hirap nun. No, minsan na-miss namin yung mga important points kasi hindi naman nakikisama ang araw eh. Minsan iba pa assignment mo, di naman naaraling minsan ng bata, no? So, for me, maganda yan sa grade 10, no? Natutuwa ako sa grade 10 kasi dito, yung mga contemporary issue and social issues is na, kumbaga, mas nabubuko yung bata. So, maganda yung sa grade 10 din kasi contemporary issue kasi nangyayari yan sa paligid, no? And since it is very controversial, so it requires critical thinking talaga. It will test the students' moral at the same time yung niya rin, paniniwala niya, no? Kasi minsan may mga na-experience tayo, nagka-clash yung gantong topic, nagka-clash yung gantong issue, tapos yung religion ng back. Paano yun? Anong gagawin natin? Kasi yung medyo, masalimuot. Ayan, so maganda yung sa grade 10, it encourages critical thinking. It encourages challenging one's point of view. It encourages you na makita kung ano ba ang perspektibo ng ibang tao na hindi mo kapareho ng punto de vista. I just want sana sa grade 7 is ulit yung the Philippine history. Medyo mabigyan ng in touch. Kasi, okay, sinasabi nila po yan na mga integrate, di ba? Pero kasi, mas gusto ko bigyan ng focus. Kasi nakakaabot ng college yung ibang mga bata, walang kaalaman sa kasaysayan. Ako nagtuturo ako ng kasaysayan. Tapos nagugulat ako, ang ibang mga estudyante nakapasok ng CBSE. Ito, tamad magbasa. Babasahin yon. Tamad yung mga bata magbasa. Kung nababasahin pa lang the first voyage around the world, nangihina na yung mga bata. Yung first topic pa lang yan. How come kapag binasa niya pa yung mga ibang mga topic? So yun, yung reading, their reading skills, wala rin doon. Kapag nakita na mahaba yung text, wala na, nanghihina na. So yun, yun ang masasabi ko, okay ako kay 10 at 9, 8 at 7, need ng revision talaga. Amin ding nakausap ang dalawang 4th-year student na si Ma'am Carla at si Ma'am Verlina. Sila ay mga magtatapos sa kursong Social Studies at aming tinanong bakit nila gusto ang kursong ito. So, aware naman po tayo sa mga social issues na ating bansa. And yung mga kabataan kasi ngayon, probably, isa sa reason kung bakit kami nag-social studies is mas hindi nila pinipili na pag-aralan kung ano nga ba ang nangyari sa mundo at more on sila ay nakafocus naman sa social media at isa din yung itong way para yung sinasabi na nakakaantok at nakakaboring na Araling Panlipunan ay mabawasan at maiba yung perception ng mga bata sa Araling Panlipunan. Dadagdag ko lang sa sinabi niya, aside from yung parang maalis yung thought na ang Araling Panlipunan ay isang boring na subject, gusto naming maituro sa mga kabataan yung pagiging patriotic. Yung dapat ay naiisip nila ang sarili nilang bansa at hindi lang ito, pati yung mga nakapaligid din sa kanila na bansa, kailangan maging socially aware sila. Opo. Una po, ano ho ba ang pagliliwanag po ng DepEd dito sa kontrobersyal ngayon na sinasabi daw po na proposal na baguhin yung syllabus para po sa grade 6 pupils tungkol po sa usapin ng diktadurang Marcos? Para raw maitanim ang prinsipyo ng bagong Pilipinas, bukod sa lupang hinirang at panatang makabayan,
Nais ding ipakanta ang bagong Pilipinas hymn tuwing flag ceremony sa mga opisina ng gobyerno at paaralan. Pati na rin ang pagbigkas ng bagong Pilipinas Pledge. Pangatlo ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang walang gaanong nalalaman tungkol sa mga napapanahong issue ayon po sa survey ng isang market research organization sa United Kingdom. Ayon sa Ipsos Mori, sumunod ang Pilipinas sa South Africa at Brazil sa may pinakamaraming tao na mali ang alam na impormasyon sa ilang mahahalagang paksa. Viral sa social media ang maling sagot ng Pinoy Big Brother teen housemates sa tanong tungkol sa 3 Pilipinong paring martir na gumburza. Sa aking obserbasyon, yung isa sa mga pangunahing challenge na kinakaharap naming mga Arabic Filipino teachers, no, even sa college, ay yung stigma sa asignatura na ito bilang boring, no, na kumbaga kasi alam mo yun, naging boring siya kasi ang daming impormasyon, na kumbaga yung mga ibang bata, they are very foreign sa subject ito. Kasi kapag foreign ka sa isang subject, medyo mahirap makakuha ng grasp kung wala kang foundation. Ayun na, na-experience ko na nag-i-internship ako, ang naging susi para makuha ko yung atensyon ng mga bata at the same time ay maikintel ko sa kanilang mga isipan ang mga topics namin at yung mga mahalagang lessons doon ay yung localization. No, I did my best to localize the topics that I am teaching to them. For example, kasi nung nag-internship ako ay grade 9. So, ang ginamit ko mga example sa demand at supply ay yung mga pagkain nila sa canteen, yung mga buildings or yung mga establishments near their school para familiar sila. Pag kasi naka-angkla sila dun sa topic na yun or sa mismong na-localized, mas nakukuha nila. No? Kumbaga, na-connect nila yung topic namin on topic na binibigay ko sa kanilang buhay. Kaya nagkakaroon sila ng mas malalim na pagkaunawa na, ay, ganito pala yun, na naranasan ko pala ito, pero hindi ko lang alam ang tawag, na ganito pala yung tawag na yun, naranasan ko na pala. So yun, nagkakaroon ng malalim na realization yung bata through localization. Dahil sa mga hamon na ito, maraming mga guro ngayon sa Araling Panlipunan ang gumagawa ng solusyon upang maengganyo ang kanilang mag-aaral sa asignaturang ito. Isa na dito ang paggamit ng iba't ibang estratehiya, teknolohiya, collaborative learning, at iba pa. Actually, group work ay yung isa sa mga pinaka-effective ways of, facilitating learning. Kasi, anong nangyayari, kapag nag-group work kasi, alam mo yun, may iba't ibang ideas yung mga bata. May mga iba dyan magka-clash yung idea, yung iba mag-complement. May kita mo rin kasi doon, it is not only test ng kanilang nalaman, pero test ng character nila yan. Kaya di ba may maririnig tayo, ma'am, pwede bang pulipat ako ng grupo? Di ba may iba ganyan? Kasi ibig sabihin, na-test yung kanilang social skills kasi minsan, di mo pala alam, nagrupo mo yung mga magkaaway. Natawa pa ako kasi may nagrupo ako mag-ex na bata. Naku po, di ba? Nung nagtuturo ako ng grade 9, may nagrupo akong mag-ex na bata. Sabi niya, nag-ask ko pwede daw magano kasi fresh from breakup daw. Maganda kasi hindi lang na-test yung kaalaman nila, na-test yung kanilang character, which is an essential skill kapag ikaw pumunta sa outside world. It will give them an idea na kapag sa isang trabaho, hindi lahat talaga magugustuhan mo. Na kumbaga, magtitiis ka minsan, no? If ever na may makasalamuha ka na co-worker mo na hindi mo bet o hindi mo ka-vibe o kaaway mo talaga, na you have to work with your differences, no? Na kumbaga, maging professional kayo even though na you don't like that person or you don't like each other, no, na hindi lahat sa pagkakataon, hindi sa initigil ang mundo. Ikaw ang mag-a-adjust sa mundo, no? Kung mag-aayon yung magandang idea na gusto mo man o hindi, magreklamo ka man o hindi, kailangan mong gawin yan. Kasi hindi mag-a-adjust sa'yo yung mundo. Ikaw mag-a-adjust sa mundo. At if kailangan mong tiisin yung sensation mo, tiisin mo. Kasi meron ka kailangan gawin. Yun yung value nyo na kumbaga, it will not only test their ideas, yung kaalaman nila, but also their character. Because their character, it will become their weapon kapag pumasok sila sa mundo ng pagtatrabaho o pagnegosyo. Ilan sa mga guro ng Araling Panlipunan ay gumagamit din ng iba't ibang klaseng approach. Isa na dito ang interdisciplinary approach.
ito ay kinasasangkutan ng pagsasama ng dalawa o mahigit pang disiplinang pang-akademya papaloob sa isang gawain. Yung encouragement nila ng pamahalaan na, di ba parang justify nila kung ba't walang Philippine history na integrate. Well, that is interdisciplinary. Okay, at some point successful pero hindi enough. And also, sinasabi na interdisciplinary nga rin. Yung AP kasi, kumbaga, the AP itself is interdisciplinary na. So, for me, hindi yung patakaran yung successful, kundi yung mismong asignatura. So, yung implementation lang talaga ng mga proyekto, maybe hindi siya effective. Na for example, Asian studies, andyan na yung geography, andyan na yung politics, andyan na yung sociology, andyan na lahat. So, to be honest, the subject itself is okay. But the implementation at yung patakaran nila na ginagawa ng pamahalaan ngayon is kind of ineffective at tiyatabunan yung halaga ng mga topics sa AP na need ng emphasis. Yung ating edukasyon ito ay nakabase sa US. No, inspired yan. Lahat yung sistema ng ating hindi naman tayo USA. Iba yung ating kumbaga, iba yung ating setup, iba yung ating setting, iba yung context natin as compared sa USA. Out of context din, and syempre, maka-Amerikano kasi. So, the American dream, no, kumbaga, kung makikita nyo, parang ginagawa yun para magkaroon tayo information sa ibang bansa. Para we are equipped na magtrabaho sa ibang bansa. Ganyan ba yun? Kaya magkaroon tayo ng brain drain, no? Sayang naman. Sayang kasi hindi nagagamit sa mga Pilipino ang skill nila, no? Nag-aral sa Pilipinas, gumaling sa Pilipinas, nakinabang ang ibang bansa. So, parang yun yung implementation napaka-neoliberal, no? It encourages the Filipinos na pumunta ng ibang bansa kasi ang ganda, maganda yung edukasyon, may mga magaling na guro, may mga magaling na professors, pero wala masyadong trabaho. Ano nangyayari? Kumbaga, yun ang nangyayari sa atin. Ang araling panlipunan ay may taglay ring ganda. Kung ito ay pag-aaralan mo, hindi mo lang pinag-aaralan ang kasaysayan. Bagkus, natututo ka rin sa mga aral na dala ng nakaraan. Ang kaalaman sa kasaysayan at mga kontemporaryong issue ay nagbibigay daan upang mas maunawaan natin ang ating pagkakakilanlan at ang mga hamon ng kasalukuyan. Sa ganitong paraan, nagiging mas handa tayo sa pagharap sa mga pagsubok at nagiging mas mapanlikha sa pag-abot ng tagumpay. The true meaning of nationalism to encourage people to study history not only on a surface level but in a meaningful way, in an integrative way na kung saan makakatulong na ayusin yung mentalidad ng mga Pilipino. Pero ang daming paraan para ang mga guro ay maituro sa mas effective na paraan ang araling panlipunan o ang AP. Katulad nga ng palaging itinuturo sa atin sa universidad, ay kailangan na i-integrate natin ang iba't ibang mga subjects sa araling panlipunan para hindi lang ito, kumbaga, na ituturo ng isang perspektibo lamang. Tayong mga guro, dapat ginagawa natin kung saan nga ba interested yung mga student. Interaction, interactive materials, instructional materials, isa din yan sa way kung paano makukuha yung attention ng isang bata. Attention span ng mga bata ay within 30 minutes or 15 minutes lamang. So, mahirap maging guro na paano nga ba natin gagawing interactive yung isang discussion na hindi man lang makikita na sila ay humihikap na sa kantukan. So, isang way para mawala yun ay maging interactive, maging lively. At yung mga integration na maaring makuha sa ibang subject ay maaring makatulong din na upang hindi magiging nakakaantok at nakakaboring ang araling panlipunan. Bilang mga social studies major at mag-aaral na din, marami kaming natutunan patungkol sa pag-aaral ng araling panlipunan. Para sa amin, kung ikaw ay may pakialam sa iyong bayan, may pakialam ka din sa iyong bansang kasaysayan. Kaya sa ating mga susunod na guro, hindi natin masasabi ang pagtayo sa gitna at paglalahad ng ating paksa. Hindi lang dapat natututo ang mga ito, kundi dapat ito'y madala rin nila sa hinaharap. At sa aming pagtatapos, nais namin mag-iwan ng isang maikling mensahe. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay ang pagtuklas upang maging gabay sa ating kinabukasan. Halina't hawakan ang aking
Ikaw, handa ka na ba sa hamon tungo sa tagumpay?